Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag tao with evidence. Nako po, excited masyado si Tambaloslos. Kasi ilang araw pa lang natapos ang eleksyon, hindi pa nga naproklama ang mga senador. Excited na siyang ma-impeach VP Sara. Grabe naman ito si Tambaloslos, no? Walang ibang iniisip kundi ma-impeach lang si VP Sara. At eto naman si Dilima at saka si sino ba yung sino ba yung kasama niya, Jokno. Excited na rin na makasali daw sila sa mga prosecutor sa impeachment trial ni VP Sara. Wow! Grabe naman. Talaga ba? Nang dahil sa inyong ma-impeach si VP Sara, mapatalsik si VP Sara sa pagka-vice presidente. O, eto kabibig ha, basahin ko ha. Ito kasi ang news ngayon. O, ipinalit na prosecutor sa impeachment si Dilima at Jokno, dikdikin nila si VP Sara. Dikdikin ng Bisaya pa, iladyong hotdan si VP Sara para hindi na talaga makaupo sa 2028. Para talaga mapatalsik bilang vice presidente at hindi na makatakbo ng any government position. Yun ang aim nila sa 20th Congress. Lalo na itong impeachment niya. Ito, inapprove ni Speaker Martin Romualdez ang pagsama kina dating Senator Lily de Lima at human rights lawyer Chel Jokno sa House prosecution na lilitis kay Vice President Sara Duterte sa paparating na Senate impeachment trial. Grabe si Tambaloslos, no? Kasi feel niya eh. Nanalo kasi siya sa tumakbo itong kongresista na wala man ng kalaban. Feel niya. Nag-oath taking, nagpa-proclaim pa siyang nanalo. Obvious naman nanalo ka dong. At ngayon, hindi pa nga tapos ang 19th Congress, siya pa rin ang Speaker of the House. Ang tanong, ikaw pa rin ba sa 20th Congress ang Speaker of the House? Baka mag-iba ang hangin. Naku po, pero siya pa naman ang Speaker of the House sa 19th Congress. Hindi pa naman tapos ang 19th Congress, minadali niyang isama si Leila de Lima at Chel Jokno bilang prosecutor. Diba? Sinabi ni Romualdez na sina Dilima Kuno at Jokno ay kapwa mayroong unquestioned legal expertise and deep commitment to justice. Hindi daw pwedeng questionin ang kanilang expertise sa batas. Wow, grabe. Expertise talaga sa batas. Sabi ng iba, yang si Chel Jokno at Lily Lima, noong tumakbong senador na talo, naghanap talaga sila ng paraan para makaupo sa gobyerno ba? At tanging paraan nila para makaupo sa gobyerno is through party list. Binoto sila ng sambayan ng Pilipino. Binoto nyo ba ang party list na Chel Jokno at Lily de Lima? Ako hindi ko talaga binoto yan. Ewan ko kung sino ang bumoto. Ito pa ang sabi. Sabi ni Romualdez, former Senator de Lima and Attorney Jokno are two of the most, of the most respective legal minds in our country. Wow! Pinaka-respetado at isa sa mga matalino na tawag dito, marunong sa batas sa ating bansa. Ay talaga. Their potential inclusion in the prosecution panel would add credibility, balance, and depth of the constitutionality mandated process. Parang minamadali talaga ni Romualdez, no? Naka-oath na ba ang mga party list? Hindi pa. Na-proclaim na ba ang winner ng mga party list? Hindi pa. Bakit ang atat na atat nitong si Romualdez na pumili agad siya? Gusto ko si Chel Jokno, si Lily de Lima, ihalili sa mga hindi nanalong kongresista. Sabi na iba, planado na yan. Ito pa. They are not just veteran lawyers. They are public servants with lifelong record of upholding the rule of law and protecting democratic institutions. Sabi ng iba,
Totoo pala yung Unipink. Makakain kaya ng mga kakamping na tawag dito, makipag-alyansa kay Tambaloslos? Kasi, Tambaloslos at yung ibang kakamping, ang tanging kontra nila, ang tanging kontrabida nila, ang mga Duterte. Diba? Akala natin, ang mga kakamping ayaw sa mga Marcos, sa mga Romualdez. Hindi pala. Oo. Same goal lang sila. Pabagsakin ang mga Duterte. Bakit? Kasi pag uupo yan si VP Sara, ay naku, itong Unipink, wala ito sa limelight. Mawawala talaga sila. Ito pa. Their involvement would be a valuable contribution to ensuring the proceedings are fair. Fair daw. Principled, wow. And rooted in the public interest. Ay, talaga pa. Si De Lima nga at saka si Chel Jokno nung Senate hearing na nandun si Pangulong Duterte, ginisa nga ni Estrada, Jinggoy Estrada, si De Lima. Hindi nga makasagot si De Lima. Tapos isali mo sa prosecution panel. ewan ko. Ayan na. Si De Lima ang magiging kinatawan ng Kamara sa mamamayang Liberal Party List. Samantalang si Jokno ang katawan ng akbayan ng top-notcher ng party list elections. Paano kaya naging top achiever itong akbayan, no? Sabi pa ni Romualdez na tinanggap naman ni De Lima ang alok ni Speaker Romualdez na maging parte ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Noong panahon tumakbo si De Lima, senador, natalo siya. Noong kasagsagan ng kampanya, binanatan si BBM, lahat ng banat, magnanakaw, ang tawag doon, lahat ng banat, na sobrang masamang banat, ginawa ni De Lima para manalo siya. Ngayon, kailangan ng mga Romualdez at Marcos si De Lima, ito naman si De Lima balingbing, 'di ba? Balingbing siya sa mga kakamping. Akala kasi ng mga kakamping, De Lima ay, ito si De Lima at Jokno, may paninindigan. Hindi iiwanan ang mga kakamping. Naniniwala kami na ito ang standard na politiko. Yan ba ang standard na politiko? Kung ako si De Lima ba, at may prinsipyo akong pinaniniwalaan under the oath of kakamping, hindi ko talaga tatanggapin yan ng Speaker Romualdez. Pero, tatanggapin talaga yan para magbida-bida, para mag-epal-epal, para sabihin talagang marunong, 'di ba? Pero wala silang ibang magawa. They just present kung ano ang pwede nang maipresenta sa Senado at ang Senado na ang huhusga kung ma-impeach ba si VP Sara or hindi, 'di ba? Sabi ni De Lima, I got a call from the speaker just hour ago. Bilis ha? Tinawagan talaga siya ng speaker. So, friendship sila. I answered yes to the suggestion and offered to be part of the prosecution panel. Of course, same kasi ang kanilang mithiin na matanggal si VP Sara, na matanggal ang mga Duterte, na walang Duterteng makakaupo sa 2028. Diba? Same lang sila. Baka, we don't know, mga kabibig, may mga deal or no deal itong si Romualdez at si De Lima, kasali na si Jokno, hindi natin alam, di ba? Kasi pag hindi makatakbo si VP Sara sa 2028, alam nyo na, di ba? So sila maghari-harian. Baka itong si Jokno at si De Lima tatakbo ulit ng senador. Or, kasi, if itong mangyari, baka ipapakulong ng gobyernong ito, sina Bongo at saka si Bato. Remember, Bongo is number 1. Posibleng si VP Sara, kung makaligtas sa impeachment, tatakbong presidente, kasangga si Bato. Mas malakas. So, kailangan talagang gibain nila si Bongo at si VP Sara. And one way para si Bongo ay mawala sa eksena sa 2028 ay kailangan makulong sa ICC. Oo. ICC lang talaga. Ang tanong, papayagan kaya ng Senado? Nako po. Yan po mga kabibig ha. Ito kabibig ha. Makinig tayo kay... Ito na. I will do it. Ito na. I would always be willing
As I said, kung ano man role ang pwede sa akin na sa tingin ko kaya ko at magagampanan ko ng katapatan, ng buong katapatan, I will do it. I would always be willing. As I said, kung ano man role ang pwede sa akin na sa tingin ko kaya ko at magagampanan ko ng katapatan, ng buong katapatan, I will do it. I would always Yun ang sabi ni Lima. Kinumpirma ni Lima na, I will do it. I always be willing. Talaga ba? Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Sabi ng ating bakit kukuha pa kayo ng hindi miyembro ng kasi Dilima maging miyembro na ito di ba? Maging miyembro na ito si Dilima, di ba? Sige, para inodoro ka ulit. O sige, Dilima, kailangan mo talaga magpabili. Kailangan mo talaga ipakita na marunong ka. Kasi kung matalo kayo dito sa impeachment ni VP Sara, kung tatakbo ulit kayo, inodoro. Sabi pa na isang netizen, walang kredibilidad itong si Dilima na maging hurado. Sabi niya noon na ay tinanggihan niya. Walang paninindigan. O yan kasi, di ba? Manahimik ka na lang ni Dilima, ma-stress ka lang. Ipahinga mo muna, matanda ka na, focus ka na lang sa kung anong party list mo, sa mga programa ibibigay mo sa mga bumoto sa'yo. O, di ba? Mas maganda yun, no? Kung umupo ka bilang representative ng iyong party list at meron kang programa sa iyong party list at talagang umupo ka dyan para sa bayan ng Pilipino, para sa naniniwala sa iyong party list, huwag ka na lang sumali sa mga ganitong usapin. Halata naman talaga na meron kayong plano. May katapatan kapag lamang magtrabaho kayo, hindi yung mamumulitika ang gagawin nyo. Tama, di ba? Trabaho kayo para sa inyong party list, para sa bayan ng Pilipino. Hindi ito magtrabaho kayo para ma-impeach ang vice presidente. Huwag ka nang mag-ambisyon. Ito pa, Jonelle, huwag ka nang mag-ambisyon. Wala nang papilit mo pang sa reply mo, Senado, naglilinis ka talaga, anay ka. Anay talaga. Ay, nako, don't do it. Masisira ang buhay mo. Walang kredibilidad. Ay, ewan ko sa Dilima. Pagpuyo na Dilima, pagtanim o kangkong sa lugar mo. Unahin mo muna yung party list mo. Lahat ng mga drug lord, nilagay mo, manahimik ka. Grabe ang mga tao, no? Magkalat na naman ka, Dilima. Isang supalpal ka like ang Jinggoy Estrada, tatahimik ka na ulit. So yun mga kabibig, yun ang mga komento ng ating mga netizen hinggil kay Leila Dilima, at narinig nyo naman na I will do it. Sabi nila na it's an honor. Ay, kasi tinawagan ni Martin Romualdez. So nagsanib puwersa si Martin Romualdez, Chel Jokno, Leila Dilima. Iba talaga sila, no? Powerful. So yun lang kabibig ang ating latest lebak for the day. Do you think adding Chel Jokno and Dilima, madilim talaga? Ito yung makapagpabagsak kay BP Sara. Sila ba ang hinihintay na ingredients para mapatalsik, ma-impeach si BP Sara? Wah, grabe, no? Hindi pa nga nakapag-oath taking, hindi pa nga naproklama, tinawagan ng tambalos-los. Halata talaga na gusto nilang ma-impeach si BP Sara. Nagpahalata talaga si Martin na gusto siya maging vice presidente or presidente. Ang taas ng pangarap. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Ang daming kabibig. Mawiwindang ka sa politika ng Pilipinas. Basta lang ang aim nila ay mapatalsik, mawala sa 2028 si VP Sara. Yun lang kabibig. Ready ka na ba sa mangyayari? Okay lang ba sa inyo mawala si VP Sara? Okay lang ba sa inyo na ma-impeach si VP Sara? Sabi ng iba, nako, si Dilima na naman. Baka mapahiya lang to si Dilima at si Chel Jokno. Pero sabi naman ni Martin na one of the best legal minds in our country. Kung talagang one of the best, sana nung tumakbo silang senador, nanalo sila talo So the only way for them to have power in government is through party list. Ginawa lahat para manalo ang kailang party list. Yun lang kabibig. Tama na yung chika-chika natin. Basta maghintay lang tayo sa drama
sa impeachment ni VP Sara. Isang malaking teleserye ito. Bye everyone. See you next time.